Wala mo po, no? Ano bang gusto nyo makamit dito sa 2024 kahit Marso na po ngayon? Ano po, malagpasan namin yung mga ang tawag doon? Yung ano po, parang ako po ang gusto ko po ngayon is parang sana'y makalagpas po kami ngayong first year. Sana makapasa kami. Dahil college nga po, sobrang dami ng Gawain. sunod-sunod po kasi yung gawain namin doon. Ganun din. Opo. Tanong ko lamang, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong 2024? Masayahin po. Masaya po. Masaya. Masaya naman. Opo. Tanong ko lamang, bakit kaya isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan po kaya? Broken. Uy, broken? Hindi, naman po sa akin. Kasi hindi naman po ako nagjojowa, ganon. Siguro po family problem, tas sa academic din po, ayun po. Minsan po yung nagbe-breakdown. Kayo po kaya? Ganun po. Sa about po sa school, problema. Ganun. Tanong ko naman po, sabi kasi na maraming Pilipino, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin dahil ang dahilan daw ay wala pong pera, wala silang pera. Naniniwala kayo yan ang dahilan kung bakit isang tao po ay malungkot? Opo. Kasi ganun din ako. Mas lalong nalulungkot pag walang pera kasi minsan hindi mo mabili yung gusto mo. Tas nakikita mo yung iba, nabibili nila yung gusto nila. Ganun po. Ito po, sa tingin nyo ba, dahil ba sa mga nangyayari sa pandemya, mga nagdaan na, sa tingin nyo nagbago na talaga ang buhay ng mga tao ngayon? Opo, sobrang nagbago. Ang laki po ng pinagbago simula noon at ngayon. Opo, lalo po nung pandemic, kumbaga mas na po ang mga kabataan sa gadget, sa pag-online games. Hanggang ngayon po, mas lalo po silang sa paggamit po yun. Ano bang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong makakasama o gusto nyo mapag-isa? Siguro po, may makasama. Ako naman din po, gusto ko po may makasama pero po siguro po mag-isa po muna at tapos sa ngayon po. Pero pagdating po ng is parang gusto ko po kasama ko po sila kung sino po yung mga mamahal sa akin, minamahal ko, ganun po. Gusto ko po sila makasama. Okay. Sige ito. Meron mga kanito na tanong, mabilis lang po ito pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang. Kayo ba isang mabuting tao po? Opo, minsan. Ako, naman, minsan mabuti, minsan hindi. Depende po sa nakakasama namin. Ayun po. Paano ito po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Paano nga ba? Siguro ang isang tao mabuti is yung nakikita yung halaga mo. Ayun po, nakikita yung halaga mo, maalam siyang rumespeto sa iyo, at yung paggalang din po, kung ano ka, dapat ayun din po yung parang dun po sa akin, nasasabi ko mabuti nga po ang isang tao pag gumalang, respeto ba po. Yun po. Ganun din sa inyo. Sabi ko yun. Okay po. Alright. Sige, ito. Mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lamang po. Ako po hindi. Minsan pagkakailangan, Kailangan. ayun po. Okay. Sige, ito. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Sabi kasi sa dictionary, para masabi daw isang tao ay mabuti o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin daw ng moral, ugali mo ng tao sa kanyang sarili. Na walang ginagawang masama, walang ginawang krimen, at wala daw sasaktan ng tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Kapag ano pa? Nakapagsinungaling? Oo naman po, hindi naman po yun mawawala. Kahit naman po mabubuting tao nakakapagsinungaling din. O, hindi talaga mawawala kasi una po matutunan ng bata ay magsinungaling at lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba nakapagnakaw po ng isang gamit kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit yung sa internet? Hindi pa po. Simula, never pa po pag Ano daw? nakapag na. O, kung nakapagnakaw po ng isang gamit kahit ano pang halaga yan? Ako po na elementary bilang malditang estudyante ng elementary, kinukuha ko po yung lapis nung kaaway ko. Tinatago ko po ganun. Alright. Pero binabalik ko naman.
Kasi halimbawa mo, kung ito po ay masyadong mahigpit ang batas na yan at andyan na yung police station, eh baka wala na po dito namamasyal na. Lahat na tayo nasa kulungan, doon na tayo namamasyal na. Baka nga yung lapis nga isinumbong na, hindi na sa teacher, sa police na kaagad. Dahil nagnanakaw na kaagad. Pero niniwala naman ako, may mga tao naman pong hindi palagas na nagnanakaw, pero wag naman sana po matukso kasi hindi po mahirap. Kasi kahit piso lang yan, sisirain ang buhay mo kaagad na ikaw yung magnanakaw na kaagad. Kasi kaya isang tao daw ay nagnanakaw kasi hindi sa presyo. Gusto na isang bagay ng walang kahirap-hirap. Yun nga lang, talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo, kasi ano po, parang may ginawa po kasi siya sa akin na hindi ko naman po gusto. Hindi naman po ako yung sa nabawi, pero parang nagalit lang po ako kasi nadala po ako ng emosyon ko dahil sa ginawa niya po sa akin. Sorry to hear that, no? Pero tanong ko lamang, kayo ba ay nai-stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Hindi, minsan po nai-stress, pero habang tumatagal hinahayaan ko na lang. Ganun. Ayun po, nai-stress kasi, ayun nga, yun, stress. Talaga, Na-stress po. Yun na nga Lagi yun. ka na Kasi, lang oo. Pero ito, kasi ganito yan. Kasi ganito yung problema, no? Normal naman po, pag tayo magagalit, syempre masasaktan. Alam naman po tayong tatawa, ngingiti pag po tayo ay nasasaktan. Baka po baliw na po yung tao at sinasabing siya ay hindi nasasaktan, pero deep inside, puputok na lang po yan. Na halimbawa, nananahimik lang kayo, baka kunwari itulok na lang kayo dyan sa tubig, mga ganyan, nagwawala na lang, no? Kasi may sasabi kasi na hindi din kailangan pumatay o saksakin mo o sampalin mo isang tao. Mag-time ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Yun nga lang, talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun, hindi ko kaya sabihin eh. Kahit isa? Aminin. Nagtatanong lang po ako. Opo, ako minsan. Pag yung as in sobrang-sobra or nabibigla po. Nabibigla. Opo. Kayo po. Aminin mo na. Oo na. Oo na. Alright. So yun nga, no? Kasi ganito lang, para mas lalo nyo maintindihan. Mahal nyo po ba nanay nyo? Tanong lamang. Opo. Opo, mahal ko po. Pero may nagagawa ko isang bagay na ano sa kanila. Against sa kanila. Ay, ganun. Okay, sige, ganito lang yan. Parang sa atin kasi maintindihan parang ganito. So, nandito tayo sa Sampaloc Lake, nagpapahangin kayo, nagpapalipas oras. Kunwari lamang, huwag naman sanang biglang sa sobrang lakas ng hangin, napuwing ang mata nyo, nagtawanan, medyo nagmura ng konti. Instead na pangalan ng Panginoon, biglang pangalan nanay nyo bilang panggulat lamang. Kahit wala namang kinalaman sa pagkapuwing ng mata nyo at kayo nasa ibang lugar. Simple lamang tanong ko po, okay na nabanggitin yung pangalan nanay nyo bilang panggulat lamang, parang OM, ganun. Kahit wala naman siyang kinalaman sa pagkapuwing ng mata nyo, kunwari. Hindi. Hindi, kayo hindi rin. Bakit po kaya? Parang hindi kasi minsan po pag nagugulat, iba't po talaga yung ano eh. Iba po yung nasasabi. Iba yung nasasabi. Iba yung nasasabi, pero hindi parang weird sa inyo, weird. Opo. Weird. Okay. Actually, ang sagot po dyan kasi hindi basta weird yan. Kalokohan po yan. Magulang nyo yun tapos bigyan nyo na namumurahin nyo na lang ng walang kaalam-alam. Kasi ganito lang yan. Kung meron po tayong respeto sa magulang natin, dapat meron tayong respeto sa Panginoon. Hindi po siya dinisenyo, namumurahin na lang lagi siya na pag nadapa, sinisi na ang Panginoon, kinurse na lang kaagad siya. Parang ganito lang yan. Kayo ba yung mahilig manood ng pelikula? Yes na yes. Ako din. Familiar ba sa mga eksena ang minumura nila ang Panginoon? Opo. Yun. Opo, So, familiar naman. so ibig sabihin AKA ang tawag po doon ay blasphemy o pambabastos. Na kung saan ang Panginoon po ang kumilos dito sa mundo na ito para sa kabutihan, nilikha niya, pero tayo naman pong gumagawa ng kasamaan o kapamakan. Yan yung dahilan kung bakit nagiging normal to sa paligid. Pero hindi ibig sabihin that is the correct answer. Ibig sabihin po mali ang kanilang ginagawa. Marami lang hindi lang talaga aware. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po inusgahan from the first place. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po to pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o inosente po kayong tao? Guilty. Guilty.
Saan kayo pupunta? Tanong lamang. Sa langit ba o sa impyerno? Hindi po sa lupa. Tanong lamang. Siguro, hindi ko pa po masabi ngayon. Hindi nyo masabi. I understand. Ako, feeling ko... Ewan. Feeling ko hindi sa langit eh. Kasi, hindi naman... Hindi mo pa masasabi. Hindi ko nga masasabi, pero feeling ko lang. Yun lang po. So, feeling nyo lang, no? So, ganito. Kunwari, bigyan ko ng mabilis na halimbawa, no? Okay lang ba na lumapit tayo? Palay tayo kasi ng palayo, pati ang gamit nyo. Kinakabahan na po ako, kaya natingin dito eh, no? Okay lang yan. Hindi ko kasi alam, bigyan tayo malino lumalayo. Ganito, para mas maintindihan natin. Kunwari may isang kriminal, no? Nakapatay siya ng tao o nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin ng suspect sa judge. Judge, opo, guilty po ako. Pero parang hindi po ako sure na sa kulungan pupunta. Baka naman po pwede natin pag-usapan naman. Baka yung pagnakaw ko, nabigla lamang ako. O kasabihin natin, kaya ako nakapatay ng tao kasi dumilim lang paningin ko, hindi daw ako yun. Parang nakakatwiran pa. Pero sasabihin ng judge, kalokohan yan. Kasi may batas, may kulungan, ano man yung pinagsasabi mo, kailangan niyang pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Tama. Ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, ginamit ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan at iba pang mga kasalanan, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple naman po ulit ang tanong ko po, hindi natin kailangang komplikaduhin. Kayo ba'y nag-aalala na maaaring sa impyerno po kayo mapupunta? Hindi lang kayong dalawa, tayo pong lahat kasi may nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan. Nag-aalala kayo? Nag-aalala. Hindi ko makakailan ang pangalan nyo, no? Ang punto lamang dito, buhay po kasi pinag-uusapan dito. Kagaya nito, mahal nyo ba sarili nyo? Opo. Mahal ko. Parang napaisip Opo, pa. mahal. 100%? Yes. Hindi. Okay, naiintindihan ko naman yan, no? Lahat naman po hindi tayo perfectong tao, no? Pero ang punto lamang, sana mabalyo pa rin natin ating sarili. Kasi normal po tayo magkakamali. Kahit ayaw mo magkamali, magkakamali pa rin po rin tayo. Eh, ang tanong ko lamang ay ganito, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo. Hindi po. O, baliktad naman, ba't hindi kayo natatakot sa kamatayan? Hindi, kasi ba't ako matatakot na matay? Basta yan, hindi mahirap i-explain. Ba't ako matatakot na matay kung alam ko namang... Oras. Hindi, kung alam ko namang nandyan siya, basta nandyan lang siya lagi. Kung mamamatay man ako, alam kong kasama ko siya. Ganun. Okay. Pero tanong ko lamang, kung kayo bibigyan ng pagkakataon na gustong mabuhay ng matagal, ilan pa kayang years? 1 million years, forever, billion, trillion, ano kaya? Hindi naman... Ayaw ng forever. Ayoko ng forever. Wow. Ayoko din. Siyempre gusto ko din magpahinga. Parang iba na yan, Abi. Teka, sa tingin mo, ilang years kaya? Sa opinion lamang po, wala pong tama't mali dito. Siguro po, di ba sabi nila, pag 60 plus ka na, pwede ka nang mamatay. Kasi ganon. I mean, madami ka ng siguro kung ako nasa 60 plus, 20 years more pa. 20 years more. Kayo po ya? Ganun din po. Ganun na, no? Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Yun nga po ang problema po, no? Hindi ko po kayo tinatakot, di po ako manghuhula, huwag kayong mag-alala. Hindi natin talaga kasi alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. May mga bata kasi o pabata ang namamatay na, lalo dito sa Pilipinas. Eh lalo na ngayon, tag-init na. Ang isa sa mga naging issue dito, heat stroke. May mga namamatay na ng bigla po dahil sa dehydration. Ang punto lamang, hindi natin talaga alam. Nabigyan na lang po yung expiration date ay bigyan mapaaga, matigok na lang. Huwag naman sana kayo masagasaan, etc. Kasi po, napaiksi po ang buhay. Dahil ang buhay po natin kasi ay hiram lamang. Tama po ba? Opo. Yes po. So, ano man mangyari, dapat po tayo mag-alala dahil ang Panginoon po kasi, galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa makasahan tulad natin. Don't get me wrong, hindi lang kayo guilty. Pati ako guilty. Kasi kung sinong tao nagsasabing hindi siya guilty, ang Panginoon po ang bahala nun kasi nagmamalinis siya. Pero deep inside, marumi po ang puso. Kaya doon papasok na lahat talaga tayo dito ay palpak. Kasi sabi sa Biblia, walang sino man mabuti kahit isa. Lahat po ay pumalpak sa kaulatian ng Panginoon. Eh halimbawa, ganito. Narinig ba yung sinasabi daw na ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan? Yes, narinig ko na po yan. Opo, narinig ko na din. Sa Bible po silang sulat yan. Ibig sabihin, mayaman na po pala tayo sa kasalanan. Lahat tayo ay tigok. Gano'n na kaagad.
Kaya dapat talagang kailangan natin talaga mag-alala. Pero, bagamat ang justice po ng Panginoon talaga ay nasa Kanya, pwede mo po magbago ang takbo ng kaso pag narinig natin tong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y. Opo. Ano kaya sa Tagalog nun? Ewan mag-mercy. Tatlong letra. Tatlong letra? Oo. O, bigyan natin ng clue. Nagsisimula sa letter A. Okay. Ha? Tatlong letra nga, Mi. Kaya nga, tatlo yun. Tatlo. Ay. Mag-spelling ka nga. Yan, natari mga eduk. Di alam. Uy, easy. Nagtatanong po ako dito. Hindi para maano. Sirit na. Opo, sirit na. Ibig sabihin po ng mercy sa wikang Pilipino po ay awa. Narinig niyo yung salitang awa? Opo. Filipino. Filipino major, hindi alam. Easy. Ganito, ibig ko sabihin, pag sabi nating mercy ay awa. Sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inaamin natin na tayo po yung makasalanan. Inaamin natin na tayo po yung mahina at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sa mata po ng Panginoon, hindi po kahinaan ang magsabi po ng totoo na tayo mahina at tayo makasalanan. Bagkus, mas kailangan po yan dahil walang sino man ang kayang iligtas ang sarili. Maaaring kaya mong hindi ka magkasakit, pero yung makagawa ka ng kasalanan, imposible yan. Araw-araw po tayong gumagawa ng mali. Ika nga, kapag ikaw yung nakagawa ng kunwari 7 kasalanan sa isang araw, lumalabas na sa 70 or 7 million na sins na nagawa mo sa isang taon kunwari. Pambihira po yun. Isipin, wala na talaga tayo, ligwak na. Kapag tayo humingi ng mercy sa Panginoon, alam niya yun kasi kailangan natin ng kanyang awa. Dahil dito magbabago ang takbo ng kaso. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? May naisip po ba kayo? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano pong ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano po? Tawag doon? Siya po yung nagbayad siya po yung Bayad nagbayad ng kasalanan po ng tao. Oo, gano'n na nga. Okay, so yun, tama. Pwede kayo siguro lumapit. Hindi ko naman tayo lumalayo. Kaya nagtataka kasi ako eh. Pasensya na kung tinitingnan ko yung gamit, yung binabantayin ko na rin po eh, para just in case na may mangyari, wag naman sana, no? Okay, so gato, balik na tayo dito. So tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit sa lahat-lahat. Yan po ang tinatawag na unconditional love o yung pag-ibig na walang kapalit. Yun nga lang, mga tao, hindi ko alam kung bakit, gusto nila ng red flag kaysa sa mga green flag na yan. Pasensya na gagamit ako ng ganyang term. Kasi nga si Jesus, nagbabanggit lang siya ng katotohanan, nagmamalasakit, nagbibigay ng aral, pero siya pa yung sinasabing masama. Yan yung dahilan kung bakit siya ay pinako sa krus, namatay siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat, natalo pong kasalanan, natalo pong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, si Jesus hindi lang siya tao, siya rin na Diyos kasi alam niya na kailangan niya yung kanyang buhay maging kapalit para matalo po ang kasamaan. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya lamang ng Panginoon. Kasi halimbawa, parang isang kriminal, pag po siya guilty, pero pag may nagbayad ng piyansa, makakalaya po siya. Narinig mo yung salitang piyansa? Yes po. Opo. So makikita natin, kahit po tayo guilty, pag kunwari may nagbayad po ng piyansa, automatic laya na po tayo at burado na po ang kaso. Pero may dalawang bagay po para makamit ang kaligtasan bagamat nasabihan ng Panginoon. Una, narinig mo yung salitang repentance? Parang Repentance? Narinig niyo ba yan? Hindi ko pa naririnig. First time? Parang narinig ko na po siya dati. Hindi ko lang matandaan. Hindi ko pa naririnig. Okay. Sige. O ganito. Pag sabi po nating repentance, pag sabi pong repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkakasakit, di ba gusto nyo laging gumaling po? Opo. Yes po. So, hindi po siya perfectong proseso. Kasi sabihin, pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nagagawa ng kasalanan, patuloy po tayong lalayo sa tinagawang kamalian at kasalanan, patuloy po natin babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok ng pinagdaan natin, meron pong pag-asa.
Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, ito na lang ilan sa mga katanungan. Ito lang po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ang totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lamang po. Opo. Opo, nasabi naman po yung totoo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw, walang palya? Tanong lamang po. Hindi po araw-araw. Hindi araw-araw? Hindi po. Hindi po ako rin. nagbabasa. Nung ano? din po kasi ako dati, nagba-Bible study. I see. Kasi ganito lamang yan, di ba? Pag kayo nagugutom, bibili kayo ng pagkain. Tama po ba? Opo. Yes. So, kunwari, halimbawa, sarado lahat ang tindahan, at ang bukas lamang, kunwari, ay ang convenience store sa taas. Kunwari lamang. Tatakbo talaga kayo, bibili kayo ng pagkain para hindi sumakit ang inyong tiyan. Tama po ba? Yes. Sana po, ganun din po sana ang mindset natin pag tayo babasa ng kanyang salita o ang Bible. Kasi parang yan yung love letter sa atin. At yan yung dahilan para patuloy pa tayo maging malusog. Hindi lang sa katawan, hindi lang sa mental, hindi lang sa social at emotional. Pati po ang spiritual. Kasi po, pag binasa natin kanyang salita, parang yan yung maging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Huwag niyo sanang masamain po itong tanong na to, pero ito lamang. May mga natanggap ba kayong love letter sa tanan ng buhay nyo? Tanong lamang po. Meron. Meron po, galing sa kapatid ko. Okay? Meron po. Anong pakiramdam po? Masaya. Masaya din. Masaya, excited mabasa kung ano yung sinabi. Ganun. Ayun. So, ganun din po kasi ang Panginoon. Meron rin siyang kagalakan kahit siya ay nalulungkot o nagagalit dahil nga tayo ay makasalanan. Kasi kaya sinulat yung kanyang salita para yun yung maging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Kasi ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat tayo ay sa impyerno itatapon. Hindi lang kayong dalawa, lahat po talaga tayo. Pero mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo lamang, marami man po maliligtas. Hindi dahil sila ay mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa munting oras. Meron ba kayong katanungan po? Wala po. Ano pong ano niya sa YouTube? Well, ang aking YouTube channel po ay JC7 Philippines. Letter J, letter C, number 7, space Philippines. So, tinatry ko po lahat, kung maaari, upload yung mga lahat-lahat. Pero kasi ako lang po talaga ang buong time gumagawa ng video, script, graphics. Ako po lang talaga. One man standing. Joke lang. Yes po. So, yan. So, any question pa ba? Wala naman na po. Wala na po. Okay. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you po. Ingat po kayo.